Malaking tipid yung ganitong ulam, yung tokwa ginawa ko siyang sisig. Pwede rin siyang gawing alternatibo lalo na kung hindi ka mahilig sa karne. May nabili akong tokwa kahapon kasabay ng isaw. Bumili ako ng 4 na peraso, 20 pesos lang. Mura lang yung tokwa dito sa amin, ewan ko lang sa iba kung magkano. Hinati ko muna sa 6 na peraso yung tokwa, tsaka ako hinati-hati na parang cubes. Malaking tipid kasi kapag kaganyang hiwa yung ginagawa ko, lalo na kung medyo marami kayo sa bahay. Nilagyan ko na nga rin pala ng asin at paminta yan para magkaroon ng lasa. Kumuha lang ako ng 1 perasong sibuyas at 2 butil ng bawang. Kinuha ko na rin yung nabili kong mayonnaise nung isang araw. Isinalang ko na rin yung kawali at nang mainit na ibinuhos ko na yung taba. Siguradong nanonood si Ma'am Abigail Kataga ng Coronadal City. Shoutout po sa inyo, ma'am. At kay Doris Alinabun ng UP Campus Diliman. Pinrito ko na muna yung tokwa. Depende na lang sa inyo kung gaano ka-crunchy yung gusto ninyo. Pero para sa akin yung tamang golden brown lang yung ginawa kong pagkakaprito. Baka di magustuhan kasi ng mga bata kapag ka-crunchy yung pagkakaprito, masakit kasi yan sa gums. After ko maiprito yung tokwa, tsaka naman ako naghiwa ng sibuyas. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. At huwag mo na rin kalimutan na i-like and share para madami naman yung makapanood. Shoutout nga pala sa mga OFW, lalo na kay Miss Myra Mendoza ng Saudi Arabia at kay Martina De Juan ng Boracay. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ganon din kay Alicia Noblesa ng Tarlac. After ko nga palang makapaghiwa mga lods, nagisa na ako ng sibuyas at bawang. Continuous lang ako sa paghalo hanggang lumabas na yung aroma, tsaka ako naman nilagay yung sili. Pero kung ayaw ninyo maglagay ng sili, lalo na kung may bata, pwede rin namang hindi. O kaya tanggalin ninyo yung buto para hindi siya maparas. Sunod ko naman nilagay yung kalamansi. Kung wala rin kayong kalamansi, pwede rin naman kayong hindi na maglagay. Sa mga bagong followers at viewers, welcome po sa inyo. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow na lang ako para updated ka sa mga susunod. Ginisa ko lang ng ilang minuto yung kalamansi at saka naman ako naglagay ng powder na paminta. Shoutout nga pala sa mga taga Bicol, lalo na kay Tito Datings. At si Benis Osorio, shoutout po sa inyo. At kay Naseridor Okrab ng Bantayan Island, Cebu. Nilagay ko na nga rin pala yung oyster sauce, tapos hininaan ko na rin yung apoy para hindi agad matuyo. Lulutuin ko lang ng kaunti yung oyster sauce para lutong-luto. Pagkatapos nilagay ko na yung tokwa. Pwede rin gawing pulutan yan kung naghahanap kayo ng mapupulutan. Continuous lang ako sa paghalo para magpantay yung lasa. Kapag naihalo nyo na, pwede nyo nang i-turn off yung kalan para hindi mag-oily yung mayonnaise kapag nilagay nyo na. Mabilis kasing mag-oily, nawawala na kasi yung lasa ng mayonnaise. Kaya dapat kapag ilalagay nyo na naka-turn off na yung kalan. At saka ako naman hinalo, continuous lang ako sa paghalo para pagpantay yung lasa. Sakto na yung lasa niya pero kulang pa yun sa anghang, kaya dinagdagan ko pa ng sili. Kung di ka pa nakatikim at nakapagluto ng ganito, siguradong magugustuhan mo din. After nga ng ilang minuto, luto na yung sisig tofu, kaya isinaling ko na sa lagayan. Paano mga lods, kain muna tayo.